Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang part 7 ng ating story. Araw ng Sabado. Walang pasok ang tatlo sa trabaho. Inaya ni Bibian si Leo na ipasyal nila si Baby Marco. Sumang-ayon naman dito si Leo. Dadalhin niya ang mag-anak sa Tagaytay. Naisip ni Leo na ayain si Padet, pero inunahan na siya ni Bibian. Sinabi nito na sila lang munang pamilya ang lalabas. Hindi rin nila kasama si Yaya Ising, kaya nanahimik na lang si Leo. Umalis na ang mag-anak. Excited si Bibian sa family bonding nilang tatlo sa Tagaytay. Ipinasyal ni Leo ang mag-ina niya. Sumakay ng rides at kumain sa magandang restaurant. Tuwang-tuwa naman sina Bibian at Baby Marco. Han, salamat ha. Ang saya-saya. Tiyan mo si Baby tuwang-tuwa sa mga nakikita niya. Sambit ni Bibian. Oo nga Han, masayang-masaya si Baby. Sa bagay, ngayon lang tayo ulit nakapasyal ng ganito. Tugon ni Leo. Kasalukuyan silang kumakain noon ng lunch nang tumawag si Badet kay Leo. Lumayo muna si Leo kay Bibian at Baby para sagutin ang call. Paalam naman ng lalaki ay sasagutin lang niya ang importanteng call ng office mate niya. Pagsagot ni Leo, "Hello babe, nakausap ko si Yaya Ising. Nasa Tagaytay daw kayo ni Bibian ngayon?" Pag-uusisa ni Padet. Oo babe, pumasyal lang. Hindi na kita inaya kasi alam mo naman. Mahirap na baka magduda si Mrs. Ano bang pasalubong ang gusto mo? Tanong ni Leo kay Padet. Ganun ba? Nainggit ako babe. Miss na agad kita eh. Pasalubong baka mo? Yang sa'yo. Yun ang gusto ko. Puntahan mo ko dito sa kwarto mamaya ha? Sagot ni Padet. Sige, humanda ka sa akin mamaya. See you. I miss you too, babe. Ang wika ni Leo. Aasahan ko yan, ha? Sige na, babe. Baka magduda na si Bibian eh. Hihintayin na lang kita mamaya, ha? Paalam ni Badet. O, sige na. Bye-bye. Pagbalik ni Leo sa mesa, ay pansin na pansin ang pagkagalak ng lalaki. Napansin naman ito ni Bibian. Mukhang good news ang natanggap mo, Hana. Bati ni Bibian. Oo, Han. Isang magandang balita mula sa boss namin. May malaki kaming project. Pagsisinungaling ni Leo. Ang hindi alam ni Bibian ay project na naman ng dalawang magkalaguyo na pumuslit mamayang gabi. Nag-iisip ng paraan si Leo kung paano nila magagawa ito mamaya. Nga pala Han, magiging active ako ulit sa pag-gym at sports. Mag-e-enroll ako sa boxing class. Na-convince lang ako ng isang ka-office mate ko eh. Meron kasi siyang boxing class. Binigay naman niya ng mura kaya inrab ko na. Malapit na rin kasi mag-summer. Kaya magpapasexy ulit ako. Sabay ngiti ni Bibian. Okay yan, Han. At least, magkakaroon ka ng ibang activities other than work. Puro ka na lang kasi trabaho eh. Siya nga pala, lalaki ba yung office mate mo na owner ng boxing class gym? Tanong ni Leo. Oo, Han. Bago lang siyang member sa department. Ipapakilala ko siya sa soon. Reply ni Bibian sa mistera. Tumango na lang si Leo kay Bibian. Hapon na nang makabalik sa Manila ang pamilya. Hindi nila nadatnan sa bahay si Badet. Nagpaalam raw kay Yaya Ising na pupunta ng salon at spa. Napangiti naman si Leo dahil alam niyang para sa kanya ang pagpapaganda ng dalaga. Samantala, habang nasa spa ay nakatanggap si Badet ng text galing kay Leo. Babe, kumusta ka? Ano ginagawa mo ngayon? Eto, magpapawax ako babe para sa'yo. Maya-maya uuwi na rin ako. Isipin mo kung paano tayo makakapuslit sa asawa mo Reply ni Padet. Ako nang bahala. May natira pang pampatulog. Ilalagay ko yun sa inumin ni Bibian.
Tsaka linggo naman bukas eh. Kahit sulitin natin buong gabi, habang tulog si Bibian. Ang galing-galing mo talaga, babe. Magpahinga ka na. At siguradong napapagod ka na naman mamaya sa akin. See you later, babe. Dahil medyo napagod ay maagang pinatulog ni Yaya Ising si Baby Marco. Si Bibian naman ay nag-shower muna, then nagpunta sa room nilang mag-asawa para magbasa ng libro. 8 p.m. nang dumating si Badet sa bahay. Nadatnan niyang nanunood ng TV si Leo at Yaya Ising. Good evening, bati niya sa dalawa. Good evening, Badet. Sagot ni Leo na may makahulugang ngiti. Napansin naman ito ni Yaya Ising. Dumiretso agad si Badet. Dali-dali siyang nag-shower para kay Leo. Nag-text ito kay Leo. Maliligo muna ako Okay na ba yung plado mo? Paano si Manang Ising? Makamahalata tayo niyan mamaya. Oo, ako nang bahala. Nagbabasa lang ng libro si Bibian. Bibigyan ko siya ng gatas. Hahaluan ko ng pampatulog. Hindi naman siguro tayo mahalata ni Yaya kasi malayo ang room niya sa silid mo. Matapos ang 30 minutes ay naghanda na ng inumin si Leo sa kusina. Nakita siya ni Yaya na nasa sala habang nanunood pa ng TV. Hindi lang nakita ni Yaya Ising na hinaluan ni Leo ng pampatulog yung gatas. Nakita lang nito na may dala si Leo na inumin papunta sa room nilang mag-asawa. Narinig niya rin ang sinabi ng among lalaki. Han, ipaghahanda na kita ng non-fat milk mo Eto, inumin mo na. Ang sweet naman ng honey ko. Salamat Sabay bigay ng matamis na halik kay Leo. O sige, balik muna ako sa panonood ng TV Agad namang bumalik sa sala si Leo. Makalipas ang 1 oras, bumalik ulit si Leo sa room nilang mag-asawa. Nakita niyang tulog na si Bibian. Sinubukan niyang gisingin, pero bagsak na to. Galak na naman si Leo. Nag-text agad siya kay Badet. Babe, tulog na si Bibian. Wala na ulit sa gabal. Ang text ni Leo. Babe, si Manang Ising, asa na siya? Patulugin mo na rin. Hindi ko na ilalak yung pinto Hihintayin kita. Pagdating ni Leo sa sala, nakita niyang enjoy ang matandang Yaya sa panunood ng TV. Yaya, late na. Pumasok ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Opo sir, tatapusin ko lang tong palabas. Sinusubaybayan ko po kasi ito Ang ganda ng storya Sagot ng matanda. May legal wife ang palabas ng mga oras na yon. Yaya, ngayon na. Pumunta ka na sa room mo. Maaga ka pang gigising bukas kasi may utos ako. Ngayon na, i-off mo ng TV. Utos ni Leo. Wala nang nagawa ang matanda. Masama man sa loob, agad siyang umalis at nagtungo na sa silid niya. Si Leo na ang nag-off ng TV. Hindi mapakali ang matanda sa mga oras na yun. Mukhang may gagawin na naman si Sir Leo niya at Badet. Kailangan makita ko to. Kukuha ako ng ebidensya para mapakita ko kay Ma'am Bibian. Si Leo naman ay dali-daling nag-shower muna. Makalipas ang ilang minuto ay nagtungo na si Leo sa kwarto ni Badet. Agad siyang sumampa sa kama ni Badet. Wala pang 1 minuto ay isa-isa nang tumilapon sa sahig ang mga suot ng magkalaguyo. Nakakalimutan ni Leo na isara ng mabuti ang pinto sa sobrang excited. May konting espasyo mula sa pinto na naiwan, kaya kita nang nasa labas ang loob ng silid. Hindi na ito napansin ng dalawa kasi atat na sila. Samantala, habang abala na ang magkalaguyo, ay maingat na lumabas ng room niya si Yaya Ising. Naririnig niya ang mga boses na nagmumula kila Badet. Nadaanan niyang nakabukas ang pinto ni Bibian at Leo at bukas ang lampshade. Nagmasid muna si Yaya dito.
Nakita niya agad si Ma'am Bibian niya na tulog na tulog. Wala ang sir niya. Agad nagtungo si Yaya sa silid ni Padet. Dito niya naaktuhan sa labas ng pinto ang ginagawang kalokohan ng Sir Leo niya at ng pilyang si Padet. Biglang tinulak ni Leo si Padet sa higaan. Ibinukas naman agad ni Padet ang hita nito para magpaunlak sa lalaki. Animoy gutom na gutom ang magkalaguyo. Isinampay ni Leo ang magkabilang binti ni Padet sa balikat niya at tuluyang nagpakalunod sa alawan. Tila baliw ang dalawa sa tindi ng tinatamasa. Mga hayop talaga tong dalawang to. Dito pa sa sariling pamamahay talaga ni Ma'am Bibian ginagawa yung kataksilan nila. Sa isip-isip ni Yaya Ising. Saksi ang matandang yaya sa dalawa na walang humpay na gumagawa ng milagro. Bumalik si Yaya para gisingin si Ma'am Bibian niya. Ma'am, gumising ka ma'am. Kahit anong gising ni Ising sa amo niya ay ayaw nitong gumising. Nakita ni Yaya ang baso na walang laman. Ito yung gatas na dali ni Sir Leo kanina. Bulong ni Ising. Mabilis na tahimik siyang nagtungo sa kusina. Hinanap niya ang trash can. Dito niya nakita ang lalagyan ng pampatulog na ginamit ni Leo. Hayop na lalaki to talaga? Itinago ni Ising ang lalagyan. Agad siyang bumalik sa labas ng pinto ni Padet at nagmasid lang sa dalawa. Kukuhanan niya ng video at pictures ang mga ito. Ito ang nasa isip niya at ipapakita niya yon sa Ma'am Bibian niya. Nakunan lahat ni Yaya Ising ang kalokohan ng magkalaguyo. Sari-saring pictures at video. Ilang beses pang umulit sina Leo at Padet noong gabing yon. Tila wala silang kasawaan sa isa't isa. Sinamantala nila habang tulog na tulog si Bibian. Halos magdamag silang nagbabad sa kasalanan. Naisahan na naman nila si Bibian. Kinaumagahan ay araw ng linggo. Nagising si Bibian ay alas 10 na ng umaga. Naku naman, nalate pa ako ng gising. Hindi ko na naabutan yung misa. Mamayang hapon na nga lang kami magsisimba. Nakita niya si Leo na tulog pa rin. Naghihilig pa to kaya pinabayaan niya muna. Kawawa naman ang kan ko. Napagod siguro sa pagpasyal namin kahapon. Sa isip-isip ni Bibian. Ang hindi niya alam ay napagod ang mister niya dahil sa malandi niyang kaibigan. Kumilos na si Bibian. Ngayon pala ang first day niya sa gym. Agad siyang nag-ready para pumunta na sa gym boxing class niya. Bago siya umalis, ay nagbilin muna siya kay Yaya Ising na bantayang mabuti ang baby niya. Gustong-gusto nang sabihin ni Yaya ang natuklasan, pero nagmamadali si Bibian. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Nang magising si Leo, ay napansin niyang wala si Bibian sa bahay. Yaya, asan ang Ma'am Bibian mo? Tanong ni Leo. Sir, tulog pa po kayo nung umalis siya eh. Mag-gym daw po. Sagot ng matanda. Ganun ba? Si Padet nasaan? Tulog pa po yata, sir. Sagot ni Ising. Siya pala, manang Ising. 3 taon ka nang namamasukan sa amin, di ba? Alam kong ikaw lang ang bumubuhay sa pamilya mo. Sa probinsya, di ba? Kaya kung gusto mong magtagal ka pa sa paninilbihan sa amin, ay susundin mo ang sir mo, okay? Huwag na huwag kang gagawa ng mga bagay. Naikakagalit ko. Kasi paalisin kita dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Sarkastikong tanong ni Leo sa katulong. Opo, sir. Sumagot na lang si Ising. Dahil sa mga binitawang salita ni Leo, ay nagdadalawang isip tuloy siya na sabihin sa Ma'am Bibian niya ang sikreto ng magkalaguyo. Lumipas ang mga araw. Si Leo at Padet ay patuloy pa rin sa mga nakaw na sandali nila. Itinataon nilang dalawa na tulog si Bibian. Minsan ay sabay naman silang maglilib para lang masolo ang isa't isa habang nasa trabaho si Bibian. Nanatiling tikom ang bibig ng matandang katulong
dahil sa takot na mawalan siya ng trabaho. Awang-awa ito kay Bibian. Wala itong kamalay-malay sa ginagawa sa kanya ni Leo at Padet. Samantala, naging routine na ni Bibian na after office hours ay diretso na siya ng gym. Isang araw, pagdating ni Bibian ay sinalubong siya ni John. Si John, ang office mate niya na may-ari ng gym. Napakagwapo ni John. Moreno, machong-macho, 6-footer si John. Sa tangkad niya ay bagay na bagay ang mga muscle sa katawan. Bukod sa dugong Pinoy, ay may lahi siyang Latino-American. Naging model din siya noong nag-aaral pa lang siya ng college sa US. May kaya ang angka ni John. Mukha siyang bad boy kung titingnan ang looks, pero ang totoo ay napakabait at gentleman ito. Nag-uumapaw ang appeal at malakas ang sense of humor. Kaya naman maraming babae ang humahanga sa kanya. Lahat na yata ay perpekto sa taong to. Nung unang makita ni John si Bibian, ay nabighani na ito. Pero hindi siya makaporma kasi nagpakilala na agad si Bibian na married na siya. Naging madalas ang pagtitraining ni Bibian. Nag-focus talaga siya at kinarir ang pagiging fit at healthy. Halos lahat ng kalalakihan sa gym ay humahanga sa kanya. Sa taglay nito ang kaseksihan at ganda. Habang tumatagal, nakilala nila Bibian at John ang isa't isa. Hindi naman maitatanggi na naa-appreciate ni Bibian si John, lalo na ang taglay nito ang talino at kagwapuhan. Pero hanggang dun lang yun, kasi mahal at tapat siya sa kanyang asawang si Leo. Alam niya na gusto siya ni John, kasi minsang nagtapat na ito sa kanya. Gustong gusto siya ng lalaki. Ngayon lang tinamaan ng ganito si John sa babae. Lahat ng katangian na gusto ni John ay nakay Bibian. Pero paano? May asawa na to. Pinigilan ni Bibian si John ang magtapat ito sa kanya ng nararamdaman. Pinasalamatan niya ito sa pagiging honest, pero pagiging magkaibigan lang talaga ang may bibigay niya kay John. Ayaw niyang lokohin si Leo. Lalong gumanda si Bibian. Mas naging hot na siya ngayon. Bukod doon, ay lalong gumanda ang kanyang kutis, bunga ng kanyang matinding pag-exercise at diet. Meron na siyang abs, sobrang liit ng bewang. Hindi mo isiping meron na siyang anak. Hindi naman ito napapansin ni Leo kasi focus ang lalaki madalas sa trabaho at kay Padet. Madalas na lang iniisip ni Leo ay kung paano ulit makakaisa sa dalaga. Tuluyan ang nabulag si Leo. Nahulog na siya ng todo sa kaibigan ng kanyang misis. Isang araw, dahil parehong health conscious ang mag-asawang Bibian at Leo, nagkayayaan silang mag-water spa malapit sa Pasig. Nag-join din sina Padet at Emilio dahil inaya sila ni Leo. Si Emilio ay nanatili lang manliligaw ni Padet. Kinagamit lang to ng babae at pinapaasa. Wala pang nangyayari sa dalawa. Sunod-sunuran lang si Emilio kay Padet na para bang alalay. Kanya-kanyang suot ng swimsuit at trunks ang apat. Mas kapansin-pansin ang pagbabago ni Bibian, nalitaw na ang abs at tiyan. Perpektong-perpekto ang hubog niya ngayon. Bagay na bagay ang suot niya. Halos humanga lahat ng naliligo sa pool kay Bibian. Kahit babae ay hindi napigilang mapawaw. Hindi naman ito napansin ni Leo dahil may naisip na naman silang kalokohan ni Padet. Kanya-kanya na silang pwesto sa hydrotherapy pool. Makalipas ang ilang minuto ay nagpunta ng steam bath si Padet. Hindi naman napansin ni Bibian at Emilio na sumunod pala si Leo kay Padet. Sa loob ng steam bath ay ang magkalaguyo lang ang andon. Nung makita nilang walang tao, ay matamis na halik agad ang pinakawalan nila sa isa't isa. Nang biglang may pumasok na isang napakagwapo at machong-machong lalaki.
Si John. Nakita ni John ang ginagawa ni Badet at Leo. Agad namang huminto ang dalawa. Ngingiti-ngiti na lang ang dalawa habang patuloy na nagpapawis sa steam bath. Matapos mag-steam bath, ay nagkayayaang mag-jacuzzi ang apat. Sakto namang dumaan si John at nakita niya si Bibian. Bibian, hi! I'm glad nakita kita dito. Wow, ang ganda mo ah. Sino kasama mo dito? Sambit ni John. Oh, hi John. Nandito ka rin? Kumusta ka? Sagot ni Bibian sa lalaki. Ipinakilala ni Bibian si Leo na asawa niya, ang best friend niyang si Badet at ang boyfriend nito na si Emilio. Nakipag-shake hands lahat kay John. Nagulat naman sina Leo at Badet nang malamang kakilala ni Bibian si John. Medyo nahiya sila sa lalaki. Nahuli kasi sila nito kanina na magkahalikan habang nasa team bath sila. Nagkatitigan na lang sina Leo at John. Magkahulugan ang tingin ni John kay Leo. Titig na parang gusto siyang sapakin nito. Nalaman kasi ni John na niloloko nito si Bibian, ang babaeng pinapangarap at nire-respeto niya. Matapos magpakilala ay nagpaalam na si John. Napaka-macho at gwapo talaga ni John noon. Bagay na bagay rin ang suot na trunks. Napansin din ito ng pilang si Badet. Pero sorry na lang si Badet kasi hindi type ni John ang beauty niya. Dahil concerned si John kay Bibian, may inatasan nito na magmanman kina Leo at Badet. Makaraan ng ilang araw ay nakuha na niya ang resulta. Confirm na niloloko ni Leo si Bibian base sa mga larawan at impormasyon na nakuha ng agent. Nakalagay lahat ang mga larawan sa brown envelope. Gustong-gusto na ni John na ipakita ito kay Bibian. Pero humahanap lang siya ng magandang tiyempo. Alam niya kasi na lubhang masasaktan si Bibian. Naging malapit na magkaibigan sina Bibian at John. Minsan kapag down or may problema ang isa sa kanila, ay nakakapag-usap sila at nagbibigayan ng mga advice. Isang gabi, habang mayimbing na natutulog si Bibian, ay bigla siyang nagising. Nagtataka siya kasi wala sa tabi niya si Leo. Han! Han! Tawag ni Bibian. Lumabas siya ng kwarto para tingnan kung nasa sala si Leo. Pero bigo siyang makita ito. Dumiretso siya ng kusina at uminom ng tubig. Saan kaya nagpunta yun? Pabalik na sana siya ng room nilang mag-asawa nang may narinig siyang mga boses. Inilapat niya ang kanyang tenga sa pinto ni Badet. Babe, namiss ka talaga yan. Dalian na natin. Medyo napalakas ang boses ni Badet. Shh! Huwag kang masyadong maingay. Baka magising si Bibian eh. Ang sabi ng lalaki. Kasalukuyang nagtatampisaw sa kasalanan sina Leo at Badet. Nang marinig sila ni Bibian. Nakatihaya si Badet ng mga oras na yun at sobra ang uga ng kama sa panggigigil ni Leo sa dalaga. Nanginginig ang buong katawan ni Bibian nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawa sa loob. Nanlalamig at nanlalambot ang kanyang tuhod. Sabay na paupo sa tabi ng pintuan. Hindi siya makakilos ng ilang sandali. Pakiramdam niya ay binagsakan siya ng langit at lupa. Panay ang tulo ng luha sa kanyang mga mata. Patuloy sa panginginig ang kanyang buong sarili na wari umaabot sa kanyang mga buto. Galit na galit siya. Galit na para bang kaya niyang pumatay ng mga sandaling yon. Matapos makaipon ng lakas, ay tumayo siya at dali-daling kinuha ang duplicate key ng kwarto ni Badet. Gusto niyang hulihin sa akto ang dalawa. Sa sobrang galit ay kinuha niya ang kanyang nakatagong baril at bumalik sa room ni Badet. Nagdilim na ang paningin ni Bibian dahil sa sobrang galit niya. Pagbukas niya ng pinto ay kitang-kita niya ang pagpapakasasa ng dalawa.
Huli sa akto ang dalawa na halos mabaliw na sa isa't isa. Mga hayop kayo? Sigaw ni Vivian. Gulat na gulat sina Leo at Badet. Agad silang naghiwalay at tumayo sa higaan. Nakaramdam ng takot ang magkalaguyo dahil kita nila na may hawak na baril si Vivian at galit na galit ito. Vivian, patawarin mo kami. Bitawan mo yan. Baka pumutok yan eh. Pagmamakaawa ni Badet. Pero bigla siyang binaril ni Vivian. 2 putok ng baril ang umilingaw-ngaw sa buong bahay. Abangan po natin ang huling kabanata ng ating istorya.